DZRH, magandang umaga Pilipinas sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Balmones. Magandang umaga Pilipinas. Ang bilis ng panahon, ano ha? August 22, 2024, Thursday na po tayo ngayon. Sa ulo ng ating mga balita, LPA na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Din ang habagat, humina, Visayas at Mindanao, apektado naman ang easterlies. Pangulong BBM pinatututukan ng mga lugar na madaling tamaan ng monkeypox matapos maitala ang bagong kaso sa Quezon City. Bilang ng mga nasawi sa dengue ngayong taon, sumipa na ng halos 400. Pero ang FDA, tinutulugan pa rin ho yung application para po sa bakuna. Pangulong BBM nagbanta may ulong-gugulong sa pagtakas ni Alice Guo. Ilang kongresista na babahala sa posibleng pagbabalik ng mano-manong bilangan dahil naman sa Miro controversy. Mag-asawang senior citizen patay sa sunog sa Marikina City. Magandang umaga Pilipinas! Kasama natin ang buong radyo natin FM nationwide, ang ating mga action radio station sa Luzon, Visayas at Mindanao. 91.7 FM radio sa Cebu at 94.3 FM sa Jensan. Sa detalye ng ating mga balita, lumabas na ng Philippine Area of Responsibility ang low pressure area habang bahagyang humina naman ang southwest monsoon o habagat. Yan pa man sinabi ni Robert Madrina ng Pag-asa, isa pang weather system, ang easterlies ang siyang makakaapekto naman sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Ang easterlies ay hanging nagmumula sa silangan at lalabas sa Pacific Ocean. Magdadala ito ng maalinsangan at mainit na panahon sa bansa. Dahil dito asahan ang generally fair weather sa umaga habang mainit naman sa dakong hapon. Sinabi ni Badrina na wala silang namamonitor na anumang tropical cyclone na maaaring pumasok ng PAR hanggang weekend. Samantala, asahan naman ang kalat-kalat na mga pagulan o thunderstorms sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa dahil sa localized thunderstorms sa susunod na 24 oras. Inuutos naman ang Pangulong Bongbong Marcos ang patuloy na pag-monitor sa mga lugar at mga individual na pinakamadaling tamaan ng monkeypox virus o Mpox. Ginawa ng Pangulo ang direktiba sa kanyang pakikipagpulong kay Health Secretary Ted Herbosa. Sinabi ng kalihim, mahigpit ding pinababantayan ng Pangulong BBM maging ang mga individual na gumaling na mula sa Mpox. Sinabi ni Herbosa, pinakamapanganib ang Mpox sa mga taong immunocompromised o may mahihinang immune system. Ayon pa kay Herbosa, hindi naman kinakailangang ideklara ang public health emergency sa gitna ng nakumpirmang panibagong kaso ng Mpox ngayong taon dahil kaunti lamang anyan tinamaan ito at mababa pa rin naman ang fatality rate. Hindi na niya itutulad ng COVID-19 na airborne ang sakit at maaari lamang mahawa sa Mpox ang nagkaroon ng intimate o skin-to-skin physical contact na isang tao na infected ng Mpox. Sa tala ng Department of Health, 10 na ang naitatalang kaso ng Mpox sa bansa mula pa noong 2023 at lahat ng sa kanila ay gumaling na. Problema, gumaling wala pa rin bakuna. Kabuang 41 individual ang natukoy na naging close contact ng unang pasyente ng Mpox ngayong taon. Base sa report, 7 sa mga individual na ito ay mula Quezon City, kabilang ang 3 nagtatrabaho sa isang spa at ang 4 na kliyente nito. Ang iba pang close contact naman ay nagmula naman sa iba pang mga lugar sa labas ng lungsod kung saan nagtungo din sa ilang spa ang naturang pasyente. Nako! Sa mga mahihilig magpunta sa mga spa na bakit may skin-to-skin contact? May happy ending? Ray, ingat kayo, ha? Ay, Ban. Sabi ko sa inyo, mag-iingat kayo, ha? Quezon City, iwasan nyo. Alam nyo, kahapon, nung pumutok yung balita, ang dami kong mga kaibigan, nervyos. Ayon kay City Epidemiology Surveillance Unit Head Dr. Rolando Cruz,
Minomonitor nilang maigi ang mga individual na ito at regular na kinakausap tungkol sa mga posible nilang nararamdaman na sintomas ng sakit. Gayunpaman, hindi naman daw dapat mabahala ang publiko dahil nakakahawa lamang ang monkeypox sa pamamagitan ng close at intimate contact sa may sakit. Ayun. Paiigtingin na ng Department of Health ang pagmamonitor sa mga dumarating sa Pilipinas mula sa mga bansang may kaso ng monkeypox. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, bagamat hindi ito kasing lala ng COVID-19, nais pa rin nilang masiguro na hindi ito kakalat pa sa bansa. Kasi yan ang ibig sabihin ng public health emergency. Ibig sabihin nun, may isang bansa na mayroong epidemya, kaya yung mga bansang kapaligid nila dapat magbantay. Okay. So, ano nang heightened awareness yan, tsaka honesty system lang yan. Kung Pilipino ka, galing ka doon, nagkaroon ka ng close contact sa taong, sabi niya, may mpox o hindi mo alam, parang simptomas ng mpox. Dapat magdeklara ka sa ating quarantine para ma-isolate ka namin at hindi dumami yung, lalo na yung bagong clade. Tinatawag sa bagong clade, kaya natakot ang World Health Organization. It's clade 1B. Mpox virus pa rin, pero mas infectious at may namatay na doon sa Democratic Republic of Congo. So, kaya, yun, nakahanda lang tayo, naka-alert tayo. Naka-alert tayo. Samantala, umaasa naman si Herbosa na magre-recover din naman ang naitalang unang kaso ng Mpox ngayong taon gaya ng mga nag-recover ng pasyente ng Mpox noong mga nagdaang taon. Ay, all magaling. Wala Mpox. Ini-expect namin mag-recover din tong kaso na to. Although nasa loob ng ospital siya, siyempre para hindi naman kumalat at naka-isolate siya. Pero lahat ng siyam na talaga natin noong nakaraang taon, 2023 at 2022, nag-recover. Nilinaw din ni Health Secretary Teodoro Herbosa na mild variant lamang ang unang naitalang kaso ng Mpox sa bansa at hindi naman ito nakamamatay. Paniwanag nga ng kalihim, old variant pa rin na tinatawag na clade 2 variant ang pumasok. Ibig sabihin, hindi do ito yung clade N1B strain na mabilis na nakakahawa at kumitil ng daan-daan tao sa Democratic Republic of Congo at iba pang bansa. Una nang sinabi ng World Health Organization na hindi isa pang COVID-19 ang monkeypox outbreak dahil marami na ang nalalaman tungkol sa virus at ang mahakbang para ito ay makontrol. Kaya lang eto, pakita nga natin yung kumakalat daw na strain sa Singapore. Ayan ganyan daw po yung klase ng monkeypox na kumakalat. Kaya kinakailangan magpatupad daw po ng personal safety ang bawat individual, lalong-lalo na ang paggamit ng face mask. Although ang sinasabi nga nila, intimate skin-to-skin contact ang po pwedeng pinaka-epektibong paraan ng transmission nito. Ayan, kaya ingat ho sa mga nagpupunta ng spa. Maganda umaga, Pilipinas! With happy ending. Baka hindi happy ending mangyari sa inyo. Ay, sus, may mga misis! Amoy araw ba si Mr. pag-uwi galing ng trabaho by dalian sa germs sa katawan nila para labanan ang amoy araw at amoy pawis gumamit ng Shield Bath Soap regularly. Unbeatable ang Shield sa paglaban sa germs versus another brand may shea butter. Pampalambot ang kuti sa presyong abot kaya $12.50 SRP. Kaya naman recommended ng Philippine Nurses Association. Kaya mga misis ay challenge yun, subukan ng Shield Bath Soap. Galit sa sakit may malasakit, sulit na sulit. Tumaas naman ang 39% ang dengue cases sa bansa habang sumipa ng halos 400 ang mga nasawi ngayong taon. Sa data ng Department of Health mula Enero hanggang August 10, 2024, umabot na ng mahigit 150,000 ang kaso ng dengue. O 39% ang mas mataas kumpara sa mahigit na 107,000 lamang na naitala noong 2023. Yan man sinabi ng Department of Health na mas mababa pa rin ang death toll ngayong taon na umabot sa 396 kumpara sa 421 noong nakaraang taon. Kaya lang po ang babalangan ng Department of Health na gayon din ng ating mga nakausap na dalubhasa. Kailan ba natin kausap si kahapon, di ba? Si Dr. Nina Gloriani. Baka magdeklara ng National Dengue Outbreak Emergency. Dahil nga sa dumadaming kaso ng dengue. At isa ho sa pinakamainam na solusyon para malabanan ang problema natin sa dengue ay i-boost ang inyong immune system.
kahit pa anong gawin nating pagsusuot ng face mask, kung mahina naman talaga ang ating immunity, hindi ho natin malalabanan ang iba't ibang masakit katulad nga po ng monkeypox at saka ng dengue. Palakasin ho natin ang ating immune system, matulog ng eksakto. Matulog ng sakto sa oras, di ba? Matulog ho kayo ng maaga, yan, pinakamainam. At ang tulong ho ng Ultabayo magandang paraan din po para mapalakas natin ang ating immune system. Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma na galing po sa Japan. Ito po ay dumaan sa mahabang clinical trial. Hindi po kwentong kutsero Ang bawat kapsula po ng Ultabayo ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Kaya kumpiyansa ho yung mga doktor na mga nagre-recommenda nito na makatutulong talaga ito para magkaroon tayo ng magandang tulog. Ano ba ginagawa ho ng postbiotic? Pagpasok po nito sa ating katawan, ina-activate po yung commander ng immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. Kaya pinapalakas po nito ang ating immune system. At habang tayo natutulog, dahil lumalakas po ang ating immune system, na-activate ang commander ng ating immune system, itinataboy po ang mga toxin sa ating katawan. Kaya na-achieve na ho natin ang magandang tulog, yung REM 4 kung tawagin nila, stage 4 pala, na umaabot tayo doon sa REM. Kaya nagkakaroon tayo ng panibagong sigla pagkagising ho natin. Ayan, And po, dumaan sa mahabang clinical trial, hindi po kwentong kutsero. Ayan. Available po ito sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang galing po ito sa Tioxis Ventures. Kung meron pa ho kayong mga katanungan, mag-text ho kayo sa 0917-110-6580. Sasagutin ho yan ng mga nakastambay na mga medical experts. Available din po ang Ultabayo sa Mercury Drug, Amesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at Curamed. Mahalagang paalala, ang Ultabayo hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Samantala, sa showbiz muna tayo. Si Gerald Santos, thankful kay Sandro. Sandro Mulak. Bakit kayo? Magandang umaga, Pilipinas! Alamin natin mula kay Morley Alinio. Morley, good morning! Gising na ang showbiz! Rampa na Pilipinas! Kahit paano, may gustong ipagpasalamat si Gerald Santos. After a decades, ay ngayon lang niya na isang bulat ang bagahing itinatago niya sa kanyang dibdib. Ito yung matinding sama ng loob matapos na siya ay pagsamantalahan ng isang gay executive di umano sa GMA. Well, sa totoo lang, sinabi ni Gerald na noong pa niya gustong isiwalat ang kanyang maitim na karanasan. Lamang naroon ang takot. Lamang naroon ang pangambang baka hindi niya kayanin. Dahil ang kalaban ay bukod sa mapera ay maimpluwensya pa. Kahit paano, may gustong ipagpasalamat si Gerald Santos kay Sandro Mulak. Dahil kay Sandro Mulak, ang bit-bit niyang bagahe na siya rin ay biktima ng pang-aabuso ay kanyang naisiwalat at ngayon ay unti-unti na raw gumagaan ang kanyang pakiramdam. Yan ang ating DCRH Showbizatis News. Ito po ang inyong RH47, Morley Alinio. Tuloy-tuloy sa pagbabalita, tuloy-tuloy sa serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipinas. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Maraming salamat, Morley. 17 na makalipas ang alas 4 ng umaga, mga misis. Pwede ho tayo mag-laundry day today hanggang weekend. Sabi ng Pag-asa, magandang panahon. Kunot no ka ba kapag makapit, madikit at malupit ang mancha? All you need is Pride. At mapahirapan ang self-con sa Pride, easy at worry-free naman ang laundry. Sa triple stain away formula, tanggal ang matitinding mancha based on test sa chocolate, mud, and sabon cotton. Gawa po ito ng ACS. Nasa 1 milyong pisong halaga naman ang ayuda ang naipamahagi sa mahigit 4 pamilya sa Torrijos, Marinduque. Sa pamamagitan ng tanggapan ni Senator Lito Lapid, nabiyayaan ang mga senior citizen, mga PWDs, single parent at mga estudyante. Sa mensahe ni Senator Lapid, inaasahan niyang makatutulong sa mga benepisyaryo ang ayuda mula sa pamahalaan.
Nagpaabot naman ng pasasalamat ng senador sa mga barangay kapitan mula sa iba't ibang barangay ng bayan ng Torrijos sa naipamahaging ayuda, may kasama pang mga bigas para sa mga residente. Ipinaalala ng mga lider ng Kamara de Representantes kay Vice President Sara Duterte na bilang isang opisyal ng gobyerno, nababawasan ang kanyang privacy at ang pagkuha ng kanyang litrato habang nasa airport ay natural lamang. Ang paalala ni Lanao del Sur, Representative Zia Alonto Adjong, Deputy Majority Leader Janet Garin at One Rider Party List Representative Rog Gutierrez ay bilang tugon naman sa reklamo ni VP Sara kaugnay ng pagkuha sa kanya ng litrato sa paliparan noong siya ay paalis patungo ng Germany sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Karina. Sinabi ni Adjong na kapag pumasok ang isang tao sa public service, dapat handa kang isuko ang nalalabing degree ng iyong privacy na nararanasan naman ng lahat ng mga public official. Sinangayon na naman ni Karina ang pahayag ni Adjong at sinabing ang paliparan ay isang pampublikong lugar at si BP Inday ay isang public official. Tindera ng palengke sa Tacloban pinagsasaksak dahil sa paniningil ng utang sa sospek. Naku, patay. Detalye ng balita mula kay Jimmy Angay-Angay. RS32, maupay nga agad, Jimmy. Isang tindera pinagsasaksak patay sa syudad ng Tacloban. Kilala ng PNP ang biktima si alias Lia 47 anyos, residente ng barangay 29 Diit, Tacloban. Ang suspek na kilala na si MC, isa ring tindera residente ng barangay Buray, Parana, Samar. Nangyaring insidente sa palengke sa syudad ng Tacloban, partikular sa may dressed chicken section. Sa investigasyon ng PNP, nagkaroon na mainit na pagtatalo ang dalawa dahil sa utang ng suspek na hindi nababayaran. Dahil dito kumuha ang suspek ng patalim at pinagsasaksak ang biktima hanggang sa mamatay. Agad naman at tumakas ang suspek at pinaghanap ngayon ng kapulisan. Mula dito sa DYV Lacson Radyo Tacloban, ito si RS32 Jimmy Angay-Angay para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ano, minsan mahirap, pagka nangungutang, bait-bait. Pagka sinisingil, sila pang matapang. Ay, huwag kayong ganyan, ha? Digital na ngayon ang karma. Kaya sa mga may utang, matuto kayong magbayad. Lalim ng hugot, Hindi ako pagka inutangan, hindi ko na inaalalang bayaran ako. Oo, konsensya na lang nila yon. Oo, pero hindi ka na makakaulit pa. Ganun lang, simpleng prinsipyo lang. Pero kapag ikaw inutangan, hindi ka binayaran, pinaulit mo pa, may tawag ho ako dyan Ano katangahan, pambihira naman kayo. Pasensyoso. Yun ang tawag doon. Pinuri naman ni Senator Loren Legarda ang pagkakapasa ng Senado ng panukalang Loss and Damage Fund Board Act sa third reading. Tumoto si Legarda, ang principal author ng Senate Bill 2780 na maipasa ang panukalang batas at sinabing by granting juridical personality and legal capacity to the Loss and Damage Fund Board, we commence and ensure the effective operation of this UN-established fund to address climate impacts causing loss and damage, particularly to developing countries. Naniniwala po kasi si Senator Legarda na palalakasin ang naturang batas ang kakayahang makabangon sa mga kalamidad, pati na ang pagsusulong ng pandaigdigang katarungan mula sa mga sakunang pangklima. Sinabi pa ni Legarda na kinikilala ng United Nations Office for Disaster Risk Reduction bilang isang global champion for resilience ang panukala noong Hulyo matapos na makauhan ng Pilipinas ang bid na maging host naman ng Loss and Damage Fund Board. Aba, maraming siguro dapat maipaliwanag ni Senator Loren kung bakit napaka-importante nito pong panukalang ito. Sa pagpasa ng batas na ito, magkakaroon ng kakayahan ng bansa na tuparin ang mga obligasyon nito bilang host. Mabibigyan ng juridical personality at legal na kapasidad ang board, magpapahintulot dito na pumasok sa mga kontrata, tutukan ng ari-arian at pakikipagtulungan sa World Bank na magsisilbing interim secretariat host at trustees ng fund. Sabi nga ni Senator Legarda, this legislation strengthens our leadership in climate action, fosters international cooperation, and secure vital support for confronting climate changes, while also enhancing our national climate plans, global policy influence, and access to finance. Ayan, Alam ho ninyo talagang napapanahon na ito. Tingnan ho ninyo ang sa Southeast Asia. Tingnan ho ninyo ang mga bansang may natitirang forest cover. Yan, O di ba? Nasaan ho ang Pilipinas? Ayun ho.
Oh, layo, pang number 10. Oh, ang Brunei, ang Brunei, di ba? Although may oil sila, kaya hindi nila prioridad ang pagkalbo ng kanilang bundok. Pero tuloy-tuloy yung pagtatanim ho nila. Kaya lang tayo ho, tinanim ninyo. Nakakahiya ho tayo. Oh, ang layo-layo natin. Number 10. Ha? Sinong nilamangan lang natin? Singapore. Paano naman Singapore? Singapore, mas maliit pa ho sa Metro Manila. Kasi laki lang ho ng Metro Manila yun. Oh. Talagang kokonti yung kanilang forest cover, ano ah? Oh, pero kita naman ho ninyo kung gaano ko progressive ang Singapore kahit na salat sila sa forest cover. Pag pumasok ho kayo, ang forest nila nasa airport. Oh, di ba? Ang waterfalls nila nasa airport. Bagay tayo hindi naman tayo nahuli. Dati ang airport natin may waterfalls, di ba? Oo, ang sumasalupa, lata ng Alaska. Magandang umaga, Pilipinas! Ay, dalawa po ang formulation ng Family Alcohol na pwede nating baunin sa ating pong mga pagbibiyahe ngayong araw na ito, proteksyon ng pamilya laban po sa mikrobyo. Yung Family 70% ay isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay po yan sa mga households. Very effective sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng Family, 70% ay isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabagong Family Rubbing Compound Improve Cologne, 40% ay isopropyl alcohol yan gamit ng lahat ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komedrona. Gamit yan for sponge baiting and other cleansing purposes. Family Rubbing Alcohol parang DCRH book na sa mahabang panahon. Mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family Rubbing Alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Magandang umaga, Pilipinas! 2 milyong pisong mahigit sa 2 milyong pisong halaga ng droga na kumpiska sa drug operation ng PNP sa loob ng isang araw sa Central Luzon. Detalye na balita mula kay Danny Comilang, Aris 37 Danny. Sa pinaigting na operasyon kontra illegal drugs ng Philippine National Police na sugpuin ng illegal na droga sa ating bansa, partikular sa buong Central Luzon, umabot sa 2 milyong mahigit talaga ng droga ang nakumpiska sa loob lamang ito ng isang araw. Sa marijuana, nakumpiska ang 28 gramo. Habang sa Cebu ay nasa 316.198 gramo na may kabuang halaga ito na 2,199,453 pesos. Sa 28 ikinasang drug operation, 44 na individual ang matagumpay na naaresto na pawang mga gumagamit at nagbebenta ng droga. Danny Kumilang, RH37 DCRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Danny Kumilang. Samantala, 2 backrider naman ang motorsiklo patay matapos na madisgrasya sa isa pang motorsiklo sa Davao del Sur. Detalye ng balita mula kay Jun Soter mula sa Action Radio Davao. May buntag ni mo, Jun. Mayong buntag usab, Kuyang Angel, patay ang 2 sakay ng motorsiklo matapos mabangga ang sinasakyan nilang motorsiklo sa Davao Cotabato Road, Sitio Power 3 de Mayo, Digo City, alas 4:20 ng Martes ng hapon, Agosto 20, 2024. Kinilala ang mga biktima na sina Carlito Capuyan, 58 anyos, nakatira sa Purok Dorian Street, Lipanton, Santa Cruz, Davao del Sur, at isang hindi kilalang lalaki. Sa report ng Digo City Police Station, habang sakay ng isang motorcycle, ang 2 biktima na minamanihon ni Lindon Canyones, 35 anyos, nakatira sa Puras sa Palma Hill Street, Barrio Obrero, Davao City. Pagdating sa lugar, biglang nawala ng kontrol si Canyones sa motorsiklo, dahilan kaya bumangga sa isang concrete barrier at tumilapon ang 2 sakay. Kaagad ay sinugod sa ospital ang 3 biktima, ngunit idineklara ng attending physician na dead on arrival ang 2 sakay. Ito si June Suter para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Daghang salamat, June Suter. Buntag sa ating mga tigpaminaw diya sa North Cotabato, labi na sa mga taga-Magpet o mga taga-Midsayap. Magandang umaga din po sa mga nakatutok sa atin dyan sa Jensan. Tumaas ang bilang ng mga healthcare workers na nag-claim ng kanilang health emergency allowance. Resulta ito ng serya ng pagdinig ng Senate Committee on Health na pinamumunuan ni Senator Bongo. Ayon kay Health Undersecretary Aquiles Gerald Bravo, nagbigay ng crucial platform sa health workers sa mga pagdinig para ilabas ang kanilang hinaing. Sinabi ni Bravo na todo ang pasasalamat nila sa senador sa consistent na pagsisikap na i-address ang issue ng kanilang health emergency allowance na dapat nung panahon pa ng COVID natanggap pa.
Ayon kay Senator Go, nasulit naman ang mga pagdinig ng Senado at pinaghirapan ito ng mga health workers kaya dapat lamang talagang ibigay sa kanila ang kanilang claim. Sinabi ni Senator Go, maliit na halaga lamang ito kung ikukumpara sa buhay at sakripisyo na ginawa ng mga health workers para sa bansa, lalong-lalo na nung panahon nga ng pandemya. Inimok naman ni Senator Amy Marcos ang kanyang mga kapwa-senador na katigan ang ratification ng Philippine-Canada Treaty on the Transfer of Sentenced Persons. Ayon sa senadora, makatutulong ito sa mga nabilanggong Pinoy sa Canada na pagsilbihan na lamang ang kanilang sentensya dito sa Pilipinas. Binigyan din ni Senator Marcos na mahirap pa yung dinaranas ng mga kababayan nating nakakulong habang malayo sa kanilang pamilya at mga mahal sa buhay. Bagaman nagkasala niyang mga ito, hindi dapat alisin sa kanilang pagkakataong magbalik loob at magkaroon ng bagong buhay. Ayon pa kay Senator Marcos, madalas na hindi nabibigyan ng pansin ang aspeto ng reintegration ng mga nakulong pabalik sa lipunan. Pagbibigay din pa ni Senator Amy, magiging mahirap ang reintegration sa Pilipinas para sa mga Pilipinong nakulong sa ibang bansa, lalo na sa mga walang naging maayos na support system. Bagamat hindi niya natin maitatakda kung gaano katagal na makukulong ang mga Pilipino sa lugar kung saan sila nakagawa ng krimen, maaari pa rin makabuo ng kasunduan para mabigyan sila ng pagkakataong magsilbi ng kanilang sentensya sa sariling bayan, malapit sa mga taong nagmamahal at sumusuporta sa kanila. Pinaghihinay-hinay naman ng mga mababatas ang pagbibigay ng spekulasyon na gagamitin ang report ng Commission on Audit tungkol sa confidential fund ni Vice President Sara Duterte sa paghahain ng impeachment complaint laban dito. Sa pagdinig ng House Committee on Appropriations, pinaprobahan ang pagsubpina sa report ng COA sa confidential fund ni BP Inday mula 2022 hanggang 2023 upang malaman kung paano naggastos ang mga ito. Matatandaan na naging kontrobersyal ang paggamit ng 125 million pesos na confidential fund ni Vice President Duterte dahil naubos ito sa loob lamang ng 11 araw. Iginiit ni House Deputy Majority Leader at Iloilo 1st District Representative Janet Garin, hindi dapat bigyan ng mali siya ang motion ni Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na ipasubpina ang report na naglalayon lamang na tiyakin na nakapagpapatupad ng safeguard sa alokasyon ng mga confidential fund. Inamo naman ng mga kongresista si Vice President Inday Sara na tukuyin kung sino nagsasabi sa kanya na merong chismis ng nilulutong impeachment complaint ang Kamara de Representantes laban sa kanya. Iginiit ng mga kongresista na hindi totoo at walang basihan ang umabot na kwento sa ikalawang Pangulo. Ayon kay House Assistant Majority Leader at La Union 1st District Representative Paulo Ortega, nauna na ang tinugunan ng Kamarang issue na at kinumpirma na walang basihan ang chismis na ito. Una rito sinabi ni VP Sara na meron itong mga kaibigan sa Kamara na nagsabi na pinag-uusapan ang impeachment sa kanya. Sinabi naman ni Deputy Majority Leader Janet Garin na bagamat mahabang oras ang ginugugol dito ng Kamara, wala itong narinig na usapan ukol sa impeachment. Sa panig naman ni One Rider Party List Representative Rog Gutierrez, sinabi nitong wala rin siyang narinig sa usapan sa Kamara kaugnay ng impeachment. Samantala, 3.4 million pesos na halaga ng shabu, nakumpiska naman sa Malabang, Lanao del Sur. Isang high-value target naman ang arestado. Detalye ng balita mula kay Jun Di Makutak. RH19, Assalamualaikum Jun. Alaikum assalam Kuyang Angel. Arestado ang isang tinaguriang drug high-value target sa drug bypass operation ng Joint Elements sa Barangay Bakayawan, Malabang, Lanao del Sur. Nakumpiska ang 500 gramo ng shabu na may market value na 3.4 million pesos mula sa drug suspect na kinilala sa alias nitong Aminola, 40 years of age, residente ng Barangay Tubok, Malabang, Lanao del Sur. Subject for inquest pa ang suspect na kasalukuyang nakakulong sa PDEA Barm Jail Facility sa Cotabato City. Matatandaan kamakalawa 6.8 milyong pisong halaga rin ng shabu ang nakumpiska sa drug bypass operation ng Cotabato Operative sa Governor Gutierrez Avenue, Rosary Heights 9, Cotabato City. Dalawa ring high-value targets ang naaresto. Mula sa Central Mindanao, RH19, June Di Makutak, nag-uulat sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, June. Sukran. Antay dos na makalipas ang alas 4 ng umaga.
Okay, sa ating mga kababayan nakatutok dyan abroad at nagbabalik na umuwi ng Pilipinas, sa mga OFW natin na tinuturing nating mga bagong bayani, nagsasakripisyo para sa kanilang mga mahal sa buhay, makapagpadala lamang ng dolyar sa Pilipinas na patuloy naman tumataas ang exchange rate. Thank you thank you. Lalong-lalo na sa ating mga seafarers ingat kayo dyan. Sa buong panig ng mundo kayo naroroon. Magandang umaga sa mga Pilipino dyan sa Taiwan, sa Hong Kong, sa Canada, at sa mga suki din natin dyan sa New Zealand at sa Australia. Magandang umaga sa inyo. Baguhin nyo na ng Pilipinas, huwag na kayong magbaon ng imported na tsokolate. Mag-message kayo sa 0917-095-5935 o dili kayo sa tangerinchocolate.ph. Order ho kayo ng napakasarap na tsokolate mula po sa Pilipinas. Produkto po ito ng mga magniniyog at mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong po ni Dr. Helen Tan, yung pong mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, ang ating pong mga magsasaka na dating umaasa sa kopra, mga MSMEs na. Nagpo-produce ho sila ng kalidad na cacao beans, pinaprocess ito para maging tangerine chocolate. Kaya ang tangerine chocolate po ay brand ng mga magniniyog at mga magsasaka dyan sa lalawigan ng Quezon. Ang sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya sa bawat tangkilik po natin ng tangerine chocolate, pinalalakas natin ang loob ng ating mga magsasaka, pinalalakas natin ang ating lokal na ekonomiya. Tangerine chocolate, sabi nga ni Dr. Helen Tan, gawang lokal, but taste and looks global. Magandang umaga, Pilipinas! Totol ang Department of Budget and Management sa panukalang muling ibalik ang isabong sa bansa bilang pamalit sa nawalang kita ng gobyerno sa pagsasara ng POGO. Ayon kay Budget Secretary Amena Pangandaman, hindi niya nakikita na kakailanganin ng pamahalaan ang kikitain mula sa isabong, lalo't hindi tiyak kung ito naman ay tatangkilikin. Sa datos ng Department of Finance at ng National Economic and Development Authority, halos 7 bilyong piso ang mawawalang kita kapag tuluyang naisara ang lahat ng mga POGO sa bansa sa pagtatapos ng taon. Sa kabila nito, naniniwala naman si Secretary Pangandaman na kaya pang kumita ng bansa sa pamamagitan ng epektibong pangungulekta ng buwis at iba pang mga programa ng gobyerno. Iginit pa ni Pangandaman na nanatiling matatag ang ekonomiya at unti na rin nakakamit ng pamahalaan ang target nitong mapababa ang budget deficit bago matapos ang termino ng Pangulong Marcos Jr. Inalampag naman ni Senator Amy Marcos sa mga kapwa mambabatas na pagpasa ng panukala niyang Barangay Benefits Act. Sa kanyang pagbisita sa Sultan Kudarat, sinabi ni Presidential Sister Amy Marcos na papanahon na maging fix na ang sahod at benepisyo ng mga opisyal ng barangay. Sa ilalim ng panukala, nais ni Senator Amy na maging katumbas ng sahod ng Sangguniang Bayan member ang sweldo ng mga barangay kapitan. Itinutulak din ang mababatas na maging katumbas ng 80% ng sahod ng Sangguniang Bayan member ang sahod ng Sangguniang Barangay members. At katumbas naman ang 75% ng sweldo ng Sangguniang Bayan member ang ibibigay sa Sangguniang Kabataan Chairman, Barangay Secretary at Barangay Treasurer. Nais din ni Senator Marcos na mabigyan ng mga ito ng mga benepisyo tulad ng Social Security, PhilHealth, Cost of Living Allowance at Hazard Allowance. Tama nga naman. Kasi yung mga nasa barangay, sila ho yung na frontline natin pagdating ho sa serbisyo ng gobyerno. Bukod dito, pinabibilisan din ni Senator Marcos ang pag-aproba ng panukala niyang palawigin ng 6 na taon ang termino ng mga barangay official. By October 1 to 8, magpipila na lahat ng mga kandidato. Baka wala ng session, baka wala na kaming quorum ng kampanya na lahat. So sabi ko, i-fast break natin yan. Kung basketball ba yan, i-fast break natin. Kung kaya nila, ibigay na nila sa aking resolution at ipapakita ko sa Maynila na talaga nagmamadali lahat ng barangay. Ayan. Bilang bahagi naman ng patuloy na pagsisikap na mapigilan ang pagkalat ng African Swine Fever, naharang ng Bureau of Animal Industry sa Mindanao Avenue, Quezon City, ang isang truck na may kargang 30 baboy na may mga senyales ng ASF. Agad na naglunsad ng blood test ang BAI personnel sa mga baboy na nakita ng sintomas ng ASF matapos makumpirma na kontaminado mo ito, agad na pinatay, inilibing sa itinakdang lugar na dapat na mapaglibingan. Ang ASF ay isang nakahawang virus na umatake sa mga alagang baboy. Nagdulot po ito ng matinding epekto sa industriya ng pag-aalaga ng hayop.
Nananatili nakabantay naman ang Bureau of Animal Industry at nagpapatupad ng mga hakbang upang maprotektahan ang swine industry sa pamamagitan ng mahigpit na implementasyon ng biosecurity measures at mga inspeksyon. Gawin na ho kasing makatotohanan ng BAE yung pong ataso ni Secretary Chu Laurel na bayaran ng kompensasyon, tamang kompensasyon, yung pong mga nagsusurrender ng kanilang mga baboy na suspected to be affected ng ASF. Sa probinsya ho kasi sabi nila, ala naman pondong nakarating eh. Ang pagkakasabot ng kontaminadong baboy ay bahagi ng pinalakas na hakbang ng BAE upang ma-monitor at makontrol ang pagkilo sa mga hayop sa bansa, partikular na ang nagaganap na outbreak ng ASF. Magpapatuloy naman ang ahensya sa pakikipagtulungan sa mga lokal na otoridad at mga partners nito sa industriya upang masiguro ang kaligtasan at seguridad ng swine industry sa Pilipinas. 38 na makalipas ang alas 4 ng umaga. Sa pang mga balita, patay ang MMDA motorcycle rider sa karambola sa Tiplex, Pangasinan. Naku, meron pang isang pulis na sugatan. Detalye ng balita mula kay Freddy Pajardo, Aris 38 na. Masantos siya kabasani siya kayamin sa ating mga kababayan sa Pangasinan, Freddy. Hindi na umabot ang buhay sa paggamutan sa Urdaneta City ang biktima na nakilalang si Ernie Pagan Tablig, 52 anyos, MMDA officer, habang patuloy pang ginagamot sa isang pribadong hospital sa syudad. Si Police Chief Master Sergeant Noel Marga, 45 anyos, nakapwa nakasuot ng safety gear. Sa investigasyon, naganap ang aksidente sa Tipilik, sakop ng Barangay Panaga, Lawak, kahapon ng umaga, kung saan magkakasunod ang sasakyan ng biktima at kanyang mga kasamahan na patungong north direction na tumatakbo umano ng 100 km per hour na mag-slide ang 650cc motorsiklo ni Tablega at agad itong nakatalon. Subalit nabangga naman ito ng motorsiklong sinasakyan ni Marga na nakasunod sa kanya at nabangga pa sila ng nakasunod sa kanila na SUV na minamaneho ng kanilang kasamahan na sila Police Executive Master Sergeant Melvin Ragunton at Technical Sergeant Reynante Castillo, 40 anyos, miyembro ng Armed Forces of the Philippines, na hindi naman sila nasugatan. Hindi na binanggit sa report kung may ini-escortan bang VIP ang apat na sasakyan nang mangyayari ang karambola. Ito si Freddy Pajardo, Aris 30, tag-uulat para sa DCRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Freddy. Ayos yung hirit ni Freddy sa bandang dulo. Hindi naman ho sinabi sa report kung may ini-escortang VIP. Kasi nga naman, bakit napunta ho doon? Yung grupong, malay naman natin, baka magbabakasyon lang. Sa botong 203-0, inaprobahan ng Kamara de Representantes sa ikatlot huling pagbasa ang panukalang magbibigay ng tax exemption sa mga atletang Pilipino at kanilang coach na tatanggap ng donasyon, insentibo, bonus at mga katulad nito bilang bahagi ng kanilang paglaban sa mga international competition. Kasama rin sa bibigyan ng tax exemption, ayon sa House Bill number 10723, ang mga donasyon sa mga atleta na kanilang gagamitin sa paghanda sa mga sasalihang kompetisyon isang taon bago ang laban. Kapag nalagdaan ng Pangulong Bongbong Marcos ang panukala, magiging ganap ng batas at aamyandahan nito ang National Athlete and Coaches Benefit Incentives Act o yung Republic Act 10699. Sa klaw ng batas ang exemption mula sa national at local tax. Maaaring gamitin ng donor ang tax exemption sa loob ng isang taon bago ang kompetisyon at 3 buwan pagkatapos ang kompetisyon. Ang lahat naman ng donasyon ay dadaan sa Philippine Sports Commission, Philippine Olympic Committee, Philippine Paralympic Committee ay exempted din sa buwis. Pinuri naman ni Speaker Ferdinand Martin Romualdez ang pagbasa ng panukala na bahagi umano ng mga inisyatiba ng Kamara de Representantes upang dagdagan ang benepisyong tinatanggap ng mga atleta na magdadala ng karangalan sa ating bansa. Ayan, sana noon pa ito, para yung mga talagang nagdo-donate na hindi lamang ng pera but na in kind o yung spasyong kanilang pinarerentahan, namo-monetize para mas marami pa hong ma-incentive. Magkaroon ng maingganyo, hindi incentive. Magandang umaga po sa mga Pilipino all over the world. Lalong-lalo po sa ating Midnight Singers dyan po sa San Diego, California. Magandang umaga po kay The Debonair Junyambao at saka kay Ma'am Loida.
Magandang umaga din kay Sir Art, kay Tita Linda, kay Don Manny, at saka kay Donya Cora. Yan po yung mga big time nating mga kaibigan dyan po sa San Diego, California na naghahanda para sa isang grand concert na dito sa Pilipinas. Soon, very soon. Pasado na rin sa ikatlo at huling pagpasa ng Kamara de Representantes ang panukalang naglalayong pababain naman ang presyo at gawing mas accessible ang internet sa bansa. Ang House Bill 10699 o yung Sana All May Internet Act ay nakakuha ng 203 votes. Walang tumutol sa pagpasa nito. Aalisin ng panukala ang Spectrum User Fee o SUF na sinisingil ng government regulators sa mga telecommunication company kaugnay na kanilang paggamit ng frequency. Layunin din ang panukala na paramihin ang mga infrastruktura na makapagpapaganda sa Wi-Fi service at magpapababa sa presyo nito. Dahil walang babayarang SUF, naniniwala mga kongresista na mas maraming kumpanya ang mahihikayat na magbigay ng internet services. Sa klaw ng inaprobahang panukala, ang mga Wi-Fi frequencies na 2.4 hanggang 2.48 GHz at gayon din yung 5.15, 5.150 hanggang 5.350 at 5.470 hanggang 5.850. At na iba pa natutukoy naman ang National Telecommunications Commission. Pagbabawalan din ang panukalang mga ahensya ng gobyerno na maningil ng bagong buwis at mga fee sa mga telco dahil sa paggamit ng mga frequency. Ayun, ayos yan. Magandang umaga, Pilipinas! Diyos maray nga aga sa ating mga kababayan dyan po sa Bicol. Magandang umaga po kay Mayor Sene Mendoza ng Talisay, Batangas. Oy, kay Justice Max De Leon, magandang umaga po sa inyo ha. Kumusta na po kayo ha? At saka si Court Administrator Leo Madraso, Deputy Court Administrator po Mindanao na nandyan ngayon sa Davao ha. Ingat po kayo. At saka syempre si Court Administrator Raul Villanueva, magandang umaga din po. Padre di pamilya sa Catanduanes sinaksak ng anak. Naku! Sinaksak ang anak na umubos ng kanyang pagkain. Ano ba naman to? Uminit ang ulo ni tatay. Naku. Napakalungkot na balita naman ito. Tutuloy pa ba natin to? Sige, nakastambay na si Roel Saldico eh. Good morning, Roel, RH18. Kalaboso ngayon sa pita ng isang padre di pamilya sa Biga, Catanduanes matapos itong saksakin ang sarili mismo nitong anak. Ayon sa report ng Biga Municipal Police Station, lasing mano ang padre di pamilya magalit man ito sa anak nitong 27 anyos nang ubusin di mano nito ang pagkain sa kanilang bahay. Nasa bahay ng kanyang kapatid ang biktima nang biglang dumating ang anak ng suspect at sinaksak ang anak at dito na ito ilang beses na sa dibdib. Sugatan naman nasa ang biktima sa kaagad naman isinugod ang ng mga kapamilya sa ospital na ngayon ay patuloy na nagpapagaling. Kusang sumuko naman sa mga otoridad ang suspect at humingi naman ng tawad sa kanyang nagawa. Mula dito sa Bicol, ito si RH18 Roel Saldico. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Meron. Alam po ninyo, may mga ganyan mga pangyayari talaga, no ha? Dapat ang alak, pagka iniinom, huwag ho papasok sa bumbunan. Dapat hanggang sikmura lang ho yan. Nagbabala naman ang mga miyembro ng Kamara de Representantes sa muling bumalik sa mano-manong bilangan ng eleksyon dahil sa kontrobersyang bumabalot ngayon sa 18 billion peso contract na pinasok ng Commission on Elections o COMELEC at Korean firm na Miro Systems. Pakiusap ni na Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Janet Garin sa mga nag-aaway-away dahil sa negosyo, tapusin na ang kanilang bangayan para hindi maperwisyo ang mga mamamayan. Nagbabala rin si Garin na mababahira ng resulta ng eleksyon kung babalik sa mano-mano ang bilangan. Ikinababahala naman ni One Rider Representative Rog Gutierrez ang timing ng paglabas ng kontrobersiya kaugnay ng kontrata para sa automated counting machine na gagamitin sa paparating na 2025 midterm elections. Nagpahayag din ang parehong pagkamahala si Lanao del Sur Representative si Alonto Adjong. Kamakailan naghain si dating Congressman Edgar Erisa ng reklamo laban kay COMELEC Chair George Garcia sa Office of the Ombudsman kaugnay ng nabanggit na kontrata.
Kine-question din ni Sige Party List Representative Rodante Marcoleta ang kontratang pinasok ng COMELEC at naglabas pa ng mga impormasyon na posible umanong may nagkabayaran sa naturang kontrata. Sinabi ni Adjong na ang korte ang dapat na magdesisyon kaugnay ng mga naturang alegasyon. Itinanggi naman ni Deputy Majority Leader Janet Garin ang ulat na meron ng final na listahan ng senatorial candidates na susuportahan ng alyansa para sa bagong Pilipinas. Ang alyansang binuo ng Pangulong Bongbong Marcos at iba pang mga kalyadong partidong politikal. Napagkakaalam daw ni Congresswoman Garin, wala pang pinal na pinag-uusapan, kaya fake news yung listahang umiikot sa social media na sinasabing nagmula sa mga lehitimong media sources. Ang Alyansa para sa Bagong Pilipinas ay pinamumunuan ng partido ng Pangulong Marcos, ang Partido Federal ng Pilipinas kasama ang Lakas Christian Muslim Democrats o Lakas CMD, Nationalist People's Coalition o NPC, Nationalista Party at National Unity Party. 48 na makalipas ang alas 4 ng umaga, Pangulong BBM mahigpit na minomonitor ngayon ang aktibidad ng Bulkan Taal. Detalye ng balita mula kay Rose Babiera. Rose, good morning. Mahigpit na minomonitor ni Pangulong Bongbong Marcos ang aktibidad ng Bulkang Taal upang hindi na lumawak pa ang epekto nito sa mga residente ng mga apektadong lugar. Sa panayam sa palasyo, sinabi ni Communications Assistant Secretary Joey Villarama na updated ang Pangulo sa sitwasyon sa lugar at nakaabang ito kung may direktiba mula sa Malacanang na kailangang agarang mailabas. Inatasan na rin ni PBBM ang mga kaukulang ahensya ng gobyerno at local government units na magsagawa ng mga hakbang para maibsan ang epekto ng volcanic smog o VOG na inilalabas ng Taal Volcano. Siniguro naman ni Villarama na ginagawa ng pamahalaan ng lahat upang mabawasan ang impact ng pag-aalboroto ng bulkan. Gayunpaman, iba yung pag-iingat pa rin aniya ang kailangan ng lahat. Batay sa datos na inilabas ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, nagbubuga ang Taal ng 3,355 tonelada ng sulfur dioxide araw-araw simula noong 15 ng Agosto na nagre-resulta sa VOG. Nagdudulot ito ng foggy view na matatanaw sa Calabarzon at ilang mga lugar sa Metro Manila. Maaari rin itong magdulot ng pagkairita ng mata, lalamunan at ilong. Kaya naman, nanawagan ng Presidential Communications Office na ugaliin ang pagsusuot ng face mask. Gayun din ang mga vulnerable groups gaya ng mga nakatatanda at mga bata na manatili na lang sa bahay para hindi na ito ma-expose pa sa VOG. Para sa DZRH TV, ito si Rose Babiera. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Rose Babiera. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Tumaas ang 32.32% ang gross gaming revenue o GGR ng Philippine Amusement and Gaming Corporation of PAGCOR sa second quarter ng taon. Ayon kay PAGCOR Chair at CEO Altenco, sumipa ang GGR sa 89.23 billion pesos, mas mataas ng mahigit 32% kaysa sa 67.43 billion pesos na naitala sa katulad na panahon noong 2023. Mas mataas din ito ng 9.21% kumpara sa 81.7 billion na naitala ng first quarter. Sinabi ni Tenco na dahil ito sa electronic games o e-game sector kung saan lumaki ang top line nito ng higit sa 6 na beses na isang bagong record high. Magandang umaga, Pilipinas! Pero ito din, patuloy ang pagtaas. Mahiwagang tunog! Magkano na ngayon? 6,000? Uy, 6,000 na ha? 6,000 na po ang naghihintay na premyo sa ating mahiwagang tunog. Oh, ano yan? Basta ang ginamit po natin dyan ay, isa sa mga ginamit dyan ay e-bike. Oh. Ano ba ginagawa nyo sa e-bike? Pinaandar. Natural. Ano pang display? Ayan. Anyway, ano ginawa nyo sa e-bike? Tingnan ho ninyo. Basta alam na ho ninyo kung ano yung ginamit natin. Bahala na kayo dun sa tunog. Ang inyo pong mga sagot, ipapadala po ninyo sa 0919-282-6485. Sundin ang tamang format po ng pagte-text. Empty space, name slash, address slash, contact number slash, at ang inyong sagot. Baka kasi may sumasagot ng tama na hindi ho pumapasok, hindi ho nagre-rehistro kasi hindi tama yung sequence. Ulitin natin. Empty space, name slash, address slash, contact number slash, saka ninyo ilagay inyong sagot. Isang beses lamang po maaari mag-text sa ating text line gamit ang inyong mobile number
Pero doon ho sa mga sasagot online, po pwede ho kayong sumagot ng mas marami. Ayan, basta meron ho kayong sharer badge. Ayan, ha? Ngayon, pagkatapos ho ninyong maligo, pagkatapos ho ninyong maggamit ng e-bike, maligo ho kayo, mag-shower gamit ang Shield Bath Soap. Bagong balita, bagong impormasyon. Kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! 52 na makalipas ang alas 4 ng umaga, may ulong gugulong. Ito ang reaksyon ng Pangulong Bongbong Marcos sa report na nakalabas na nga ng bansa ang sinibak na alkalde ng Bamban-Tarlac na si Alice Guo. Niyak ng Pangulo na may mananagot at paparusahan ang sino mang matutukoy na opisyal na tumulong para makalabas ng bansa si Guo. Inulot naman ng Bureau of Immigration na nasa Indonesia na ngayon batay sa nakalap nilang mga impormasyon. Una rito iniutos ni Chief Executive Secretary Lucas Bersamin ang kanselasyon ng pasaporte ni Guo at ng kanyang pamilya kasunod ng report na nakalabas na ito ng bansa noong pang July 18 patungong Malaysia. Inimbre at inalerto na rin ng Philippine government ang Interpol para sa kaso ni Guo kaya't lumiliit na ang mundo nito. Pinakusahan ng dating alkalde na sangkot sa Pogo Hub operations at hindi talaga ito Pinoy kundi isang Chinese citizen na may pangalang Gu Waping. Suportado naman ang mga lider ng Kamara de Representantes ang panawagan ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na papanagutin ang mga tumulong sa sinibak na Bamban-Tarlac Mayor na si Alice Guo upang makaalis ng bansa. Binigyan din ni House Deputy Majority Leader Congresswoman Janet Garin ang kahalagahan na maimbestigahan kung paano nakalabas ng bansa si Guo na iniuugnay sa operasyon ng Pogo at kinikwestiyon ang pagiging Pilipino. Umaasa naman si Assistant Majority Leader at La Union Congressman Francisco Paulo Ortega de Pipa na makababalik pa rin si Guo sa bansa kapag nakansela na ang pasaporte nito. Ayon naman kay Congressman Z. Alonto Adjong ng Lanao del Sur, nakalulungkot na nakatakas si Guo at isa man itong insulto sa sistema ng hustisya sa bansa. Naniniwala naman si Adjong na merong tumulong kay Guo upang makatakas ito at dapat itong makilala para managot. 54 na makalipas ang alas 4. Magandang umaga, Pilipinas! Nakabang ang mas maraming kasong ihahain naman laban sa dismiss Bamban-Tarlac Mayor na si Alice Guo sa mga susunod na linggo. Ayon sa Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC spokesperson Winston John Casio. Bukod pa ito sa tax evasion at human trafficking case na nakahanda na para sa dating alkalde. Samantala bukod kay Guo, pinag-aaralan ding makasuhan si Attorney Elmer Galicia, ang abogadong nagnotaryo sa counter-affidavit ni Guo noong August 14 sa San Jose del Monte, Bulacan. Ayon kay Casio, hinihintay na lamang nila ang mga beripikadong impormasyon mula sa ibang ahensya bago magkain ng kaso laban sa abogado. Oras na mapatunayan nagsinungaling si Galicia, posibleng humarap ito sa kasong kriminal kasama si Guo. Paolo Contis, pinas na naman dahil sa title ng bago niyang pelikula. Anong title niyan, Gorgie Rula? Gorgie? Pinutakti na naman ang bashing itong si Paolo Contis dahil sa bagong pelikula niya na ang pamagat ay Dear Satan. Isang fantasy movie ito na kung saan ay ginagampanan ni Paolo ang role ng isang satanas o si Lucifer. Ang kwento nito ay tungkol sa isang bata na nagpadala ng sulat kay Santa Claus. Pero ang nasulat niya ay Dear Satan sa halip na Dear Santa. Kaya ang lumabas ay si Lucifer na ginagampanan nga ni Paolo. Base sa title ay kaagad na binash na si Paolo lalo ng ilang grupo ng mga pastor dahil hindi raw dinidear si Satan. Next week ay haharap sa MTRCB ang producer ng pelikulang ito dahil napansin na nila ang poster pa lang. Hindi pa nila na-review ang kabuuan ng pelikula pero ang sabi ng producer, pambata raw ito at hindi nag-glorify ang kasamaan. Hindi naman apektado si Paolo sa mga bashing dahil hindi pa naman daw napapanood ng mga bashers ang naturang pelikula. Kapansin-pansin lang daw talaga ang title. Gorgie Rula po nag-uulat sa showbiz ng DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Gorgie. Oo naman, baka title lang naman talaga yan, ha? Wag nang bigyan masyado ho ng, intriga ba? Baka naman yan para lang talagang makakuha ng publicity, marketing strategy baga.
Ligtas kainin ang mga isda at mga shellfish sa mga karagatan ng Cavite ayon naman sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources. Sa pagdinig ng House Committee on Ecology, iniulat ni BIPAR Assistant Director Angel Encarnacion, ligtas kainin ang mga isda at mga shellfish sa lahat ng mga rehiyon kabilang ang Region 3, 4A at NCR. Ito'y matapos ang naunang pahayag ng BIPAR kung saan sinabi nitong tanging Cavite ang hindi pa ligtas kainin ang mga lamang dagat na laman sa oil spill. Ganyan sinabi pa rin ng BIPAR na minomonitor na nila ang karagatan ng Cavite. May inaantay pang resulta ng isang test at isa pang sensory evaluation partikular na sa Rosario, Cavite. Inaasang makukuha ang resulta ng test bukas August 23. Ay magandang umaga nga pala sa mga taga Tripa de Galina at mga taga Maricaban. May natanggap po tayong reklamo. May reklamo po ang ilang residente malapit sa nasabing pumping station kung saan may ginaganap na construction. Hindi raw nila kilala ang mga taong labas-pasok sa nasabing site at kung ano talagang ginagawa doon bukod pa ito sa ingay na kanila pong nararanasan. Ano daw ba talagang ginagawa doon at sino bang gumagawa? Alam ba ito ng pamahalaan ng Pasay? Nagpaalam ba ito kay Mayor Emi Rubiano? Sinong may pakana nito ha? Gusto lamang pong masiguro nitong mga taga Maricaban at mga bahay dyan, mga naninirahan dyan sa paligid po ng Tripa de Galina na mapangalagaan din po ang kanilang seguridad dahil hindi nga nila kilala kung sino ho yung mga gumagawa ho ng kung ano dyan sa area na yan. Isang minuto na lamang bago po mag-alas 5 na umaga. Para ho naman sa mga kababayan natin naghahanap ng magandang investment opportunity, eto na po. Yung pinakamurang ready for occupancy unit with easiest term, 5% lamang ang down payment, pwede pang gives. Yan po yung mga proyekto ng Westchester Realty, yan po sa Sibera Mabalacat, Sibera Bacolor at Samira at saka yung Sibera Prestige. 20,000 pesos lamang ang all-in down payment, pwede ka nang maglipat bahay agad. After ng 7 days pagkatapos po ng take-out ng Pag-ibig Housing Loan. At ano pang iniintay po ninyo? Ito pa rin ang pangarap na magkaroon ng sariling bahay sa presyong abot kaya. Makipag-ugnay na po kayo sa 0996-501-5555 at sa 0947-434-5555. Nasa loob po mismo ng township ang eskwelahan, ang simbahan, ang palengke, ang mga grocery store at higit sa lahat ang munisipyo. Kaya ka nakakita ng township na hindi mo na kinakailangan bumiyahe pa ng pagkalayo-layo para gawin ang iyong mga kinakailangan gawin sa araw-araw. At kung ngayon pa ho kayo bibili para matupad ang iyong pangarap na magkaroon ng sariling bahay, may chance pa kayong manalo ng bagong kotse. Bago ng bahay mo, bago pa ang kotse mo. Bagong balita, bagong impormasyon, kasama si Kuyang Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Alas 5. This time check is brought to you by Ako po si Lisa Macuja Elizalde na nag-aanyaya sa inyong samahan kami muli sa pagbabalik ng Art to Art alas 3:30 ng hapon dito sa DZRH Radio at DZRH News Television. Usapang sining at kultura para sa lahat tuwing araw ng linggo. Huwag kaligtaan. Manila Broadcasting Company. DZRH, a proud member of MBC Media Group. DZRH, magandang umaga, Pilipinas! Sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Online. Kasama si Kuya Angelo Palmones. Magandang umaga, Pilipinas! Balik tayo sa mga balita. Pagmumultahin ng 5,000 piso ang mga motoristang walang RFID sticker at walang sapat na RFID load sa pagpasok nito sa mga toll gate sa expressway. Batay sa anunsyo ng Toll Regulatory Board, epektibo ang kanilang paghihigpit simula August 31 ng taong kasalukuyan.
Ayon kay TRB spokesperson Julius Corpus, ito'y bilang paghahanda sa planong transition sa cashless transaction na target namang simulan sa Oktubre. Nabati din kay Corpus na meron ng joint memorandum circular ang Department of Transportation at Land Transportation Office hinggil dito, pirmado noon pang August 1. Kaya muli paalala ho natin sa mga dumadaan sa mga expressway natin, dadaan ho sa mga toll gate. Starting August 31, may multa na kapag kayo po'y dumaan sa mga toll gate ng walang RFID sticker o meron man pong RFID sticker, ala namang load. Pinaprobahan ng Kamara de Representantes sa kotlet huling pagbasa sa botong 195-0 ang House Bill 10524 na magbabawal ng substitution dahil umatras ang isang kandidato sa halalan. Ang panukala ay mag-amyenda sa Section 7 ng Batas Pambansa bilang 881 o Omnibus Election Code of the Philippines. Kinikilala sa panukala ang pangangailangan na patatagin ang electoral system ng bansa at mapigilang gawing katatawanan ang halalan sa pamamagitan ng pagpapatakbo ng mga placeholder. Tapos napapalitan ito kapag patapos na ang panahon ng substitution. Idaragdag naman ng panukala ang permanent incapacity bilang bagong ground ng substitution. Sa ilalim ng House Bill 10524, ang permanent incapacity ay isang mental o physical impairment na biberipikahin ng isang lisensyadong doktor. Kasama sa mayagda ng panukala, sina Congressman Johnny T. Pimentel, Eduardo Brother Eddie Villanueva, Maria Victoria Ruel, Peter Gonzaga, Florida Rida Robes, Maximo Dalog, Wowo Portes, Reynante Arrogancia at Majority Leader Manuel Jose Manex Dalipe. Patay ang dalawang senior citizen ang matrap sa sunog ng bahay nila sa Champaca 2 Barangay Fortune sa Marikina City. Inilala ang mga biktima na sina Angel Irenio, 80 anyos at Adelina, 83. Kwento ng anak ng mga biktima na si Telma Barosa, may ibang kasama sa bahay ang kanyang mga magulang pero lumabas ito para bumili ng pagkain pasado hating gabi. Inakyat na ikalawang alarma ang sunog ganap na alas 12:45 bago na ideklarang fire out 1:39 na ng madaling araw. Alas 4 ng umaga nang maalis ang mga biktima ng mga nasunog. Senator Risa Ontiveros sinusuportahan ng mga kapwa senador sa pamamaraan ng pagtatanong nito kay VP Sara Duterte. Detalye na balita mula kay Raymond Dadpaas, RS28. Raymond. Suportado ng mga kapwa senador si Senador Risa Hontiveros sa paraan ng kanyang pagtatanong sa budget deliberation na nagresulta sa kanilang bangayan ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Senador Grace Poe na siyang chairperson ng Senate Committee on Finance, responsibilidad ng mga senador na usisahin ang pambansang budget. Walang line item na makalulusot sa pagtatanong ng mga senador. Saklaw ng kanilang budget hearing ang pagtatanong ni Senador Hontiveros sa 10 milyong pisong libro na may titulong Isang Kaibigan. Naintindihan umano ito na hindi maiwasan ng mga mainitang debate sa budget, ngunit sana ay isantabi ang mga personal na hinanakit sa buhay. Dapat ay sila ang magiging ehemplo ng mahinahon at maayos na pag-uusap. Dumistansya man si Senate President Francis Chis Escudero sa nangyaring tarayan ni na Vice President Sara Duterte at Senator Risa Hontiveros, ay kampi pa rin ito sa senador. Karapatan nito na usisahin ang budget ng anumang ahensya at dapat lang naman na ipaliwanag ito ng maayos ng sinumang head of agency na humaharap sa budget deliberation. Narito si Senate President Chis Escudero. May karapatan si Senator Risa na tanungin yung mga tanong na pinukol niya kay Vice President Sara at marapat at dapat lamang sagutin niya ng sino mang head of agency na humaharap sa Senado at Kongreso kaugnay ng kanilang panukalang budget. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond. Target na single-digit poverty incidence sa bansa kayang maabot bago matapos ang termino ng Pangulong BBM. Detalye ng balita mula kay Bal Gonzales, RH5. Bal. Kuya Angel, wala si Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Gatchalianda
na maaabot ng gobyerno ang single-digit poverty incidence bago matapos ang termino ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa 2028. Sinabi ni Gatchalian na patuloy ang pagpapaigting na ginagawa ng ahensya sa iba't ibang mga intervention program bilang tugon sa direktiba ng Pangulo na wakasan ang kagutuman sa bansa. Sabi ng kalihim, malaking tulong ang whole of government approach o ang sama-samang pagtulong ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang masugpo mabawasan ang kahirapan. Base sa datos ng PSA Family Income and Expenditure Survey, bumagsak sa 15.5% o kabuang bilang na 17.44 milyong katao ang mayahanay na mahirap noong 2023 kumpara sa 18.1% o 19.99 million poor individuals noong 2021. Ililinaw din ng kalihim ng 17.54 million na poor individuals o 33.49 million households ay halos kapantay na ng 4.4 million household na kasalukuyang nakatatanggap ng cash grant sa ilalim ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program o 4Ps. Ako si Bal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Samantala, kasama na natin si Julius Corpus, ang spokesperson ng Toll Regulatory Board. Dahil nga binabanggit natin kanina, starting August 31, may multa na yung mga dadaan sa mga expressway natin ng walang sapat na load. Bigat nito, 5,000. Sir Julius, magandang umaga po sa inyo. Kong Angel, isang napakagandang umaga po at sa lahat po ng ating masusugid na tagasunod dito sa inyong programa sa DCR8. Isang magandang umaga po sila. Di ba masyado mabigat naman yata yung 5,000, boss? Sir Angel, hayaan niyo po akong magpaliwanag sa mga penalties na yan. Explain! Yes, sir. Bakit 5,000? Angel, oo nga po. Oo nga po. Sir Angel, siguro if we can give a brief background dito sa Joint Memorandum Circular, no? Apo. Sa mga tagapakinig ninyo dito sa inyong programa. Unang-una po, ang layunin po nito ay to have a smoother flow of traffic dito sa ating mga ETC lanes, sa ating mga expressways, by promoting the responsible use of our RFID users, yung mga ETC users po natin. Base po kasi sa datos na nakalap namin, ang mga ETC transactions po natin, the vast majority of which are successful transactions, meaning to say, walang problema sa pagpasok, paglabas, wala yung tapping card kasi may sufficient load at maayos yung kanilang mga RFID stickers. May around 7 to 8% na nagkakaroon ng problema. And kabilang po rito ang kadahilanan. Yung iba kasi, kulang po yung load pagpasok nila sa ATC lane. At yung iba naman, kumisa, wala talagang RFID. At sira yung RFID. Pumapasok pa rin. Hindi ko kasi nakakasagabal po sila at nakakapagbagal ng transaksyon sa ATC lane to the detriment at to the inconvenience of the vast majority of compliant and responsible RFID users. Okay. So para po naman mapabilis, yan po in-issue na jointly ng DOTR, LTO at TRB para sa kapakanan ng mas maayos na paggamit ng RFID, at the same time para mas maayos at mas mabilis na transaksyon sa ating mga ETC lanes. Gaano karami? Translated to how many cars o how many vehicle yung 7 to 8%? Siguro ho I don't have the summation as of now, pero in a single day transaction of around 1.5 million transactions, about dami din pala, ha? Madami din. Kasi ang ETC transactions ho yata natin around in a day roughly about 1.5 to 1.6 million. Lahatan na po yan. Buong lahat na po ng expressways yung Sir Angelo. 1.7. 1.6 million. 1.6. Ang mga po siguro is how many? Nasa mga mahigit 100 din, ha? Mahigit 100 sasakyan din. Medyo nagkakaroon ng problema sa pagpasok at paglabas sa ating mga ETC lanes. Itong number na to. Ngayon, we are just addressing them. Itong mga
RFID users natin, ginagabayan natin, ini-encourage natin na unang-una magkaroon ng ETC, ng RFID bago sila pumasok sa ETC lane. At the same time, sana naman sapat yung load. Kaakibat naman po nito kasi tinatanong sa amin, bakit kaming motorist users lang ang inyong inaano, bakit hindi yung toll operator? Kasi sila rin naman may problema sa kanilang mga equipment. Kasama po yun, no? Kaakibat dito sa pag-issue ng ating Joint Memorandum Circular. We're also attending to dito sa mga problemang hinaharap, panaka-naka dito sa mga ETC equipments and systems naman ng ating mga toll operators. Okay. Total, malaki yung multa, no, ha? May system ba na pwede na, ano naman yan, merong, ang tawag dito, may code, di ba? Ano nga yun? May code, di ba? Yun yung nakikita, binabasa ng system, binabasa ng sensor. Pwede ba namin matap din yun sa computer namin o sa cellphone para ma-check namin kung magkano yung load? Oh yes po, Sir Angelo. Meron ba? In fact, meron po tayong mga applications kung saan you can go to that application and check how much balance you have. Kasama po yan sa obligasyon ng mga toll operators and concessionaires natin, Sir Angelo. You have to educate itong ating RFID users on how to conveniently access information on your balance. Kasama yung push notification, kasama yung app po. Sino yun? Sino yung tatawagan namin para ma-explain? Kasi sa totoo lang, hindi ko alam Ako, bigyan lang ako ng bigyan ng pang-load May applications po yung AutoSweep at saka EasyTrip. Yung sa EasyTrip po yata, MPT Drive Hub ang pangalan na pwedeng puntahan. Dito naman sa SMC Tollways, meron po silang sa AutoSweep application po yata nila, there's a way to verify. In fact, doon po sa card na binibigay when you are given an RFID device, meron po doon naka-instructions on how to, kung paano, saan kayo mag-detect, saan kayo ko-connect, nang sa ganun malalaman po ninyo ang outstanding balance. Bago ka pa umalis. Okay. Sir Julius, paano kung one time lang naman dadaan o first time na dadaan? Meron pa bang may lane pa ba na pwedeng magbayad ng cash or paano kung one time lang? Sir Angelo, sa ngayon po inaayam pa naman natin at pinapayagan natin silang dumaan dyan kahit wala silang ETC pa at kulang pa ang load doon sa cash lane natin na available pa naman po as of now. Okay. As of now, pwede pa naman po. Meron naman pong directional sign kung wala kang ETC, dito kayo dumaan. Okay. So doon po sila dadaan, parang pinaka quote-unquote mixed lane yun, pero pwede kayong magbayad ng cash. So balit, warning, a kind of precaution or a kind of na rin, baka po kasi by October 31, mag-revert na po tayo into a cashless system. So aalisin na rin yun? Opo, by October 31 po ang pagnanais ng aming pamunuan na mag-revert na sa cashless system. Okay, so bagay kahit na one time, di ba, maglagay ka na rin dahil paano yung daan mo pagbalik? Di ba? Kung sasabihin, hindi, ngayon lang naman ako dadaan, minsan lang ako dadaan. Paano yung pagdaan mo pagbalik, di ba? Oo nga po. Ano naman po, unang-una, libre naman po yung sticker, Sir Angelo. Okay. Yung unang babayaran yung sa pag kinabitan kayo, tatanungin po kasi sa inyo, saan po kayo lalabas? Para makukompute nila more or less magkano ang minimum load na kakailangan ninyo para makalabas kayo ng maayos dun sa unan yung gamit. Okay. Oo. Ayan. At least may paunang babala na kayo dahil August 31 pa ang implementasyon nito. Kung wala pa man, meron namang di ba may kahit sa mga gasolinahan meron, pwede ka magpalagay ng sticker? Meron pong mga installation sites na pwede kayong pumunta kung saan kayo pwedeng magpalagay. Yung mangyari lamang, pumunta lang po kayo sa website ng AutoSweep at ng EasyTrip nang malaman po ninyo kung saan ang pinakamalapit na lugar kayo pwedeng magpakabit. Okay, sige. Pero sana naman sabihan din natin yung ating mga mga operators, gandahan naman yung bilisan naman ang paglalagay ng mga ng asfalto pagka dumaan ang malakas na ulan.
Di ba? Kaakibat po nitong mga issue ito, itong mga JMC ito ay dapat din namang ibigay ang wasto tamang serbisyo ng ating mga toll operator sa ating mga motorista. Kasama na po yung binabanggit ninyo, proper maintenance and operation dito sa ating mga express. Maganda naman, kaya lang po, yung pagkukumpuni ng mga panakanakang problema na nangyayari sa mga equipment and systems nila sa electronic toll collection, dapat po pag-igtingan nila ang pag-ayos ng mga problemang ito. Sir Julius, maraming salamat po. Magandang umaga. Thank you for joining us. Maraming salamat po, Sir Angelo. Salamat po ng ating kasamahan sa DZRH. Ang magandang umaga po sa lahat. Ang tagapagsalita po ng Toll Regulatory Board, si Ginoong Julius Corpus. Samantala, Umaga Pilipinas! Ay, sa mga may lakad ngayong umaga ito, magmaon ho ng proteksyon laban sa mikrobyo. 2 formulation ng family alcohol na pwede nating baunin. Yung family 70% isopropyl alcohol, especially prepared for clinics, hospital, pharmacies, laboratories, pero okay na okay din po sa households. Very effective yan sa disinfection at sterilization. Ganyan na bagsik ng family, 70% isopropyl alcohol. Maghapon man natin gamitin, no problem. Hindi po manunuyo ang ating mga kamay dahil meron po itong moisturizer. Yun namang mabangong family rubbing compound improved alcohol. Aba, yan po yung mabangong isopropyl alcohol na ginagamit po ng mga masahista, mga barbero, mga doktor, mga nurse, mga komadrona for sponge bathing and other cleansing purposes. Family rubbing alcohol para DZRH, subok na sa mahabang panahon, mabibili sa namang butik at convenience stores nationwide. Family rubbing alcohol hindi lang pampamilya, pang sports pa. Maganda umaga Pilipinas! Sa ating pagbabalik, gaano nga ba dapat katagal ang pag-ihi? Alam ba ninyong may science yung pag-ihi? At bakit mahalaga na naiintindihan ho natin ang tagal ng pag-jingle? 518. RH number 1 Umaga Pilipinas! At para ho sa ating mga suki, lato ng pabalik ng Pilipinas, huwag nating kalimutan yung paalala ho sa atin ni Dr. Helen Tan. Huwag na tayong magpasalubong na imported na tsokolate. Mas masarap, mas maganda ang gawang lokal. Tangerine chocolate po. Produkto ng mga magnaniyog na mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Sa tulong nga po ni Dr. Helen Tan, yung mga planting material ng kakao galing Davao, hinakot po yan para maitanim sa ilalim po ng mga nyugan dyan po sa lalawigan ng Quezon. Kaya ngayon, nagpo-produce na ho sila ng tangerine chocolate. Ang brand ng mga magnaniyog ng mga magsasaka dyan po sa lalawigan ng Quezon. Available po yan sa 0919-095-5935. May mahigit 10 variants po na ang mga raw materials galing din po sa ani ng mga magsasaka. I-check po ninyo sa tangerinechocolate.ph. Sabi nga po ni Dr. Helen Tan, sino bang magmamalasakit sa Pilipino kundi ang kapwa Pilipino? Kaya tangkilikin natin ang gawang atin. Sabi ni Dr. Helen Tan, ang tangerine chocolate ay gawang lokal but taste and looks global. Maganda umaga Pilipinas! Peke daw yung kumakalat sa social media na electronic lotto application. Ayon kay Philippine Charity Statistics Office General Manager Melquiades Robles, hindi totoo ang advertisement kung saan makikita ang kanyang larawan at ni Board Chairman Felix Reyes pati na ang logo ng GCash. Pinaiimbestigahan na ng ahensya sa DICT at Cybercrime Investigation and Coordinating Center ang naturang ad. Ayan, peke daw yan. Yung kayang peking winner, ha? Kaya natin malalaman ang katotohanan na. Maganda umaga Pilipinas! Pinawi naman ng Department of Agriculture ang pangamba ng publiko ukol sa second wave ng African Swine Fever o ASF outbreak. Ito ay sa gitna ng nagpapatuloy na pagdami ng mga baboy na tinatamaan ng sakit sa iba't ibang bahagi ng bansa. Kaugnay pa rin ito ng pagpapahayag ng pagkabahala ng National Federation of Hog Raisers ukol sa manoy posibilidad na may second wave na ng outbreak ng ASF. Ayon kay Assistant Secretary at Spokesperson Arnel de Mesa ng Department of Agriculture, ang kasalukuyang cases ng African Swine Fever ay bahagi ng outbreak simula nang matukoy ito noong pang 2019. Ibig sabihin, nasa bansa ng ASF sa loob ng 5 taon at hindi pa rin tuluyang nasusugpo o nawawala. Kawawa naman talagang mga magbababoy.
Hindi rin na niya nakakaalarma ang kasalukuyang ASF outbreak at kontrolado na ang kaso nito kaya walang dapat na ikabahala. Salamat sa DA kontrolado na kontrolado na rin yung aming pagkalugi. Thank you. Thank you. Mabuisit kayo. Paano namin babayaran ang mga utang? 17 katao naman ang na-ospital matapos makalanghap ng kemikal na tumagas mula sa isang junk shop sa Cabuyao City. Kabilang sa mga nabiktima ay mga manggagawa ng junk shop ng Scrap Trading Company sa barangay Banay-Banay. Batay sa ulat, nangyari ang insidente habang inililipat ng mga manggagawa ang isang metal tank na naglalaman ng kemikal. Bigla na lamang itong tumagas at nagdulot ng matinding amoy. Nakaramdaman niya sila ng pagkahilo at hirap sa paghinga matapos na malanghap ang naturang kemikal. Ayon sa mga nag-imbestiga, posibleng chlorine base ang chemical base na rin sa kulay nito at naging epekto sa mga biktima. Ay, magandang umaga ho sa mga tagapag-asa. Kanina pa ho kami tumatawag. Wala daw pong sumasagot. Thank you. 27 na makalipas ang alas 5 ng umaga. Isang mall naman ang natangayan ng mahigit sa 1.3 million pesos na laga ng alahas, gadget at pera sa barangay Palampasan, Carlos City sa Negros Occidental. At tulong ng CCTV sa lugar, nadiskubreng nakapasok ang mga suspect sa pamamagitan ng isang manhole sa may mall. Ayon sa pulisya, dumaan ang mga ito sa drainage system ng establishmento, naghukay ng tunnel papasok sa isang butika sa loob ng mall. Una nilang ninakawan ang butika ng 200,000 pesos na cash bago isa-isang nilimas ang mga katabing tindahan ng mga gadget, alahas at iba pang kagamitan. Hindi inaalis ng pulisya ang posibilidad na may mga kasabwat ito sa loob ng mall, kaya ngayon ay meron ng 8 guard na iniimbestigahan. Una rito na pag-alamanan na nakawan din ang naturang mall noong Marso ang 450,000 pesos na laga ng gadget mula sa mga suspect na dumaan naman sa aircon dock ng mall. Suki pala yung naturang mall ng mga kawatan. Ano ha? Ay, sus, may ginoong buhay to. Ingat-ingat ho tayo dyan ho sa mga ganyang klase ho ng mga mandarambong. Eto na. Hinahanap ko ho kasi hindi ko makita kanina pa. Okay, eto na po. Ganon daw ba katagal ang umihi o pag-ihi? Norman Mitchell, magandang umaga sa iyo hindi ko talaga makalimutan yung kanyang kantang ang lalaki daw po o pagka isang tao umihi. Paano daw ba ang iba't ibang paraan ng pag-ihi? Ayan, Pag ang lalaki daw umihi, nanginginig pa ng konti. Ayan, Pag mataba ang umihi, nahihirapan siyang hanapin ang pang-ihi. Ayan. Pero paano daw po halimbawa merong cerebral palsy ang umihi? Oo nga naman, paano kaya pag umihi yun? Di ba? Kalat ha? Ito, seryoso tayo Gaano katagal dapat ang pag-jingle? Ayon ho sa mga eksperto, dapat humit kumulang sa 21 seconds lang ang itatagal ng pag-ihi para matiyak na healthy ang inyong bladder. Nagugat ito sa pag-aaral ng isang grupo ng mga researcher mula sa Georgia kung saan inaral nila ang duration ng ihi ng iba't ibang hayop. Lumabas na sa resulta na kahit gaano kalaki ang hayop, halos sabay lang sila na matapos na umihi. Dahil po ito sa gravity. Kahit mas mahaba ang urethra o ang daluyan ng ihi ng isa, mas mabilis naman itong dumadaloy kaya halos sumasabay sa maikli lamang na urethra at bagkos ay halos sabay ding maubos ang ihi. Ayun. Yung tagal pala ng pag-ihi, wala sa haba at saka sa ikli. Kay long ka, short ka, pareho ang tagal ng pag-ihi. Urethra po ang tinutukoy natin. Huwag ko kayong malisyoso. Urethra. Ang pinag-uusapan natin. Yung daluyan po ng ihi. Baka kala ng mga Jutes, mas mabilis na makaihi. 21 seconds ka rin, bye. Ayan, Ano ba to? Ivan, lalaki at babae pareho? Okay. Dahil dito, nagkaroon po ng general rule of thumb na 21 seconds. Kung mas maikli dito o mas mahaba, maaari mong malaman kung pinipigil mo ba masyado ang iyong ihi
o masyadong madalas ang iyong pag-ihi. Wow. Paano daw ba umihi ang mga babae? O syempre nakaupo. Oo. Paano umihi ang mga lalaki? O syempre nakatayo. Paano pag ang lalaki umihi ng nakaupo? May CR. Wag na, kung ano-ano mga minumuestra nyo eh. Huwag kayo ganyan. Pag umihi ang lalaki na nakaupo, may kasamang ibang ginagawa yon. Hindi lang ihi. Nag-aagahan yung ibang gulo-gulo nyo, puro ihi lang pinag-uusapan natin. Kung ano-ano gusto nyo idagdag eh. Maganda umaga, Pilipinas! Kung masyadong madalas kang umihi, maaari itong humantong sa pagkakaroon ng tinatawag na overactive bladder. Habang ang pagpigil naman masyado ay maaaring magdulot ng urinary tract infection. Maliban pa rito, may posibilidad din ng komplikasyon sa bato kung ikaw naman ay madalang na pumunta sa banyo. Ayan, Kaya may mga indicators yung mga involuntary needs o involuntary needs natin. Involuntary needs, yung pag-ihi, kasama ho yan. So huwag ho ninyong pipigilan dahil yan po ay maaaring makaapekto sa inyong kalusugan. Ngayon, kung kayo po ay umihi ng paputol-putol, lalong-lalo na sa mga lalaki, may problema po kayo sa prostate. Magpa-check up na ho kayo. Kaya nga, di ba, dapat daw pagtungtong ng 50, golden age ng isang lalaki, hindi, 40 nga eh. Dapat digital rectal examination ka na. Oo, kasi yan po ang gagamayusin nyo kung paano kayo makakaiwas sa sakit sa prostate, sa prostata. Ang mga babae daw ba hindi, syempre wala namang prostate ang mga babae, kayo naman. Oo. Parang yung isang bata, nay, buntis po ako, nay. Sabi ng nanay, okay. Nay, hindi ka mag-alala. Okay na nga. Nay, buntis nga ako eh. Hoy, Julio, tumigil ka ha. Yung kalokohan mo, kinukonsenti ko, pero yung... Maganda umaga, Pilipinas! Iba na talagang mundo ngayon. Ano mga kabulastugan na iisip ng mga bata. 34 na makalipas ang 5:00. Hatiders natin Ingat kayo. On-site voters registration para sa mga PDL sa Navotas nag-umpisa na. Detalye na balita mula kay Edwin Duque, RH23. Edwin, good morning. Naputol si Edwin. Naaresto naman ng National Bureau of Investigation ang isang lalaki na nagpanggap na opisyal ng Malacanang. Tinukoy ito ni NBI Director Jaime Santiago na si Juanito Tandibeira na naharap sa kasong usurpation of authority sa ilalim ng Revised Penal Code. Batay sa report, nagtungo si Rivera sa LTO National Capital Regional Office. Nag-a-apply ito ng special license plate noong August 15. Nagpakilala umano ang suspect bilang secretary ng Committee on Flagship Programs ng Administrasyon at nagbigay pa ng business card. Ayos din tong lokon to, May business card pa. Pero nang magsagawa ng verifikasyon ng LTO sa Presidential Management Staff, nabisto hindi opisyal ng Palasyo si Rivera dahilan para isagawa naman ang entrapment operations ng NBI. Nako, ilan kaya naloko nitong walang yan to, Ang pangalan ho nito uli, na nagpapakilalang siya daw po ay Secretary ng Committee on Flagship Programs ay Juanito Tandibeira. Balikan natin ngayon si Edwin Duque, RH23. Edwin. May puntag po yung Del. Magtutuloy-tuloy ngayong araw ang on-site voters registration para sa mga PDL kung saan ay inumpisa na ito kahapon. Pinangunahan ito ng magkakawani ng Navotas City Jail sa pumuno ni Chief Jail Inspector Lucky Junicio. Katuwang dito ang mga kawani ng Commission on Election kung saan ay matagumpay na naisagawa ang unang araw ng on-site voters registration para sa mga person the Tribe of Liberty o PDL. 133 PDL ang unang lumahok kahapon kung saan ay 86 ang bagong rehistrong botante, 44 naman ang nagpa-reactive at 3 yung nalipat ng kanilang rehistro. Ayon kay Warden Junicio, ang inisyatibo ito ay nagpapakita ng dedikasyon ng Navotas City Jail sa pagpapawalang visa ng karapatang bumoto ng mga PDL upang matiyak na may pagkakataon silang makibahagi sa proseso ng demokrasya. Binigyan din ni Junicio ang kaalagaan ng aktibidad na ito sa mga PDL na mayroong karapatang bumoto kahit na sila ay nasa pita. At din kinagulat sa isa rin sa Pilipinas o nasa Pilipino.
Maraming salamat na Edwin Duque. Samantala, Maganda umaga, Pilipinas! huwag ho natin kalimutan, anytime po pwede ho tayong mag-take ng Ultabayo. Pero ang rekomendado ho ng mga doktor at mga dalubhasa ay dapat daw ho 2 kapsula bago ho tayo matulog. Ano nga bang Ultabayo? Ang Ultabayo po ay postbiotic with Lactococcus lactis strain plasma. At ang bawat kapsula po nito ay nagtataglay ng 50 billion cells ng Lactococcus lactis strain plasma. Duman po ito sa clinical trial, hindi po kwentong kutsero. Mahabang clinical trial po ang dinaanan po nito na isinagawa po ng mga Hapon. Yan, ha? At napakahalaga po na ang Ultabayo, ang isang food supplement o isang gamot ay dumadaan po sa clinical trial para meron pong medical studies talaga. Hindi yung mga testimonya lamang. Ano, ha? Ano pong ginagawa ng Ultabayo o ng postbiotic? Pagpasok po nito sa ating katawan, ina-activate po yung commander ng ating immune system, yung plasmacytoid dendritic cell. At yan po ang nagtataboy ng mga toxin sa ating katawan, pinalalakas ang ating immune system. At tumutulong pa ito para magkaroon tayo ng magandang tulog, may sapat na lakas tayo sa kinabukasan. Available po yan sa Lazada at Shopee. Siguraduhin lamang ho ninyo, galing po yan sa Theoxis Ventures para hindi ko madali ng mga peking nagbebenta ho ng mga peke. Kung may mga katanungan pa kayo, po pwede kayo mag-text sa 0917-110-6580. Available din po yan sa Mercury Drug, Mesco Drug, Pasmed Pharmacy, John's Pharmacy at sa Curamed. Tandaan, sa panahon ho ng matindi ang problema natin sa puyat, pagod at stress, ang ating kaagapay ang Ultabayo. Kauna-unahang postbiotic food supplement na rekomendado ho ng mga doktor, rehistrado sa Food and Drug Administration, halal certified. Paalala, ang Ultabayo ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Maganda umaga, Pilipinas! Meron ng hinihinalang unang kaso ng mapanganib na strain ng monkeypox sa Thailand. Ayon kay Tongchai Kiratihataya Kor, ang head ng Department of Disease Control ng Thailand, isang European ang pasyente na nagtungo sa Thailand mula Africa. Nako, pupunta ho kayo ng Thailand, ha? Lalong-lalo na yung mga magpapa-undergo ng operation, ha? Doon sa mga magpapa-sex change, ha? Paliwanag ng opisyal, mataas ang tsansa na Clade 1 ang uri ng monkeypox na dumapo rito, bagamat kinukumpirma pa nila ang resulta sa isinagawang laboratory test sa pasyente. Naka-quarantine ito sa ospital habang hinihintay ang final result test. Maganda umaga, Pilipinas! Ingat po kayo, kaya rekomendasyon lalong-lalo na sa mga magtutungo po ng Singapore, gumamit po ng face mask, ha? Pansamantalang inihinto ang security checks ng isang paliparan sa Hokkaido, Japan matapos mawala naman ang isang gunting. Isang gunting ho yung nawala sa isang tindahan sa airport. Lungsod nito na antala ang halos 200 flights at nakansilang nasa 35 na nakatagdasa na sa naturang araw. Mas tumagal pa ang proseso ng palabasin ng lounge at pinaulit ang halos lahat ng mga pasahero sa pagsasailalim ng security check. Hindi naman natagpuan ang gunting, pero nagpatuloy muli ang operasyon ng mga paliparan makalipas ang mahigit 2 oras. Ganun kahigit, ganun sila kahigpit pagdating sa mga bagay na ipinagbabawal. Ano, ha? O, siguro yun, nawala doon sa tindahan. Nasa loob na. Nasa loob na ng nasa loob na ng security check. Kaya ingat po kayo. Kaya maliit, kaya malaki yung nail cutter nga, bawal eh. Kasi may pointed na part pa rin ho yan. Nanawagan naman si Partido Reforma President at Davao del Norte First District Representative Pantaleon Alvarez para sa rule of law at proteksyon ng institusyon. Kaugnay ito ng umano'y overseas bank account ng ilang opisyal ng Commission on Elections o COMELEC. Ito'y sa gitna ng akusasyon na may offshore bank account si COMELEC Chair George Garcia at umano'y anomalya sa vote counting machine ng Korean company na Miro System na siyang gagamitin naman sa 2025 midterm elections. Mangangambang ilang magbababoy na baka hindi nila kayanin ang presyo ng bakuna laban sa African Swine Fever. Ayon kay National Federation of Hog Farmers President Chester Warren Tan, maglalaro lamang sa 20 pesos hanggang 100 piso ang ginagamit ngayon na bakuna. Pero ayon sa Department of Agriculture, papalo ng halos 400 piso hanggang 500 pesos ang kada dose kada dose ng kanilang ipamamahaging ASF vaccine. Ganyan sinabi ni Assistant Secretary Dante Palabrica ng Department of Agriculture, hindi naman daw ito makakaapekto sa presyo ng karning baboy sa merkado dahil nasa 5% lamang ang production cost nito.
Pinamamadali ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang distribusyon ng lupang sakahan para sa mga benepisyaryo na mga Pilipinong magsasaka. Dahil nilabas na kautusan ng Pangulo, inatasan ito ang Department of Agrarian Reform at ang Department of Environment and Natural Resources ipamahagi ng 1 milyong hektaryang lupa bago matapos ang kanyang termino sa 2028. Tiniyak naman ni Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella na bibilisan nila at aayusin ang proseso upang maipamahagi na ang mga lupang ito sa mga benepisyaryong magsasaka. Mahigit na 800,000 hectares pa ng lupa ang hindi na ipamamahagi. Oy, para ho naman dyan sa mga kababayan natin sa Central Luzon, sa may Binangon ng Rizal, huwag natin kalimutan, magandang alok pa rin ho sa atin ang St. Monique Ballet. Kung bang paglabas mo ng balkon ng bahay mo, sasalubong sa iyo, malamig na simoy ng hangin at magandang tanawin, dala po ng magandang nature. Ang St. Monique Ballet ay merong townhouse model na Bianca, 2-story po yan, na may 2 hanggang 3 bedrooms at meron pang balcony. Pwede niyong i-avail through Pag-ibig Housing Loan. Ang monthly amortization ay 19,000 pesos mahigit lamang at 30 years to pay. Tawag ko kayo sa 0917-719-7908 para po sa karagdagang impormasyon. Ulitin natin 0917-719-7908. Yan po yung St. Monique Ballet, the most prestigious project ngayon sa Binangonan, Rizal. Kahandaan ng kabataang maghanap buhay, isusulong ng Trabaho Party List. Detalye ng balita mula kay Edniel Parosa, RH52 Edniel. Maiging tututukan ng Trabaho Party List ang mga isusulong nitong mga batas na layong maging handa ang kabataan sa hanap buhay pagtapos ng kanilang pag-aaral sa senior high school o sa kolehiyo. Ayon kay Attorney Filemon Ray L. Javier, tagapagsalita ng grupo, naniniwala sila na nagsisilbing asset sa Pilipinas ang youthful population o kabataan nito dahil hindi mamomroblema ang workforce sa mga susunod na dekada. Ngunit iginiit ng Trabaho Party List na dapat siguruhin ng pamahalaan na pagyamanin, alagaan at ihanda ang kabataan sa mga hinaharap na hamon ng iba't ibang sektor o industriya kapag sila ay nakagraduate na sa SHS o kolehiyo. Dapat umanong makipag-ugnayan ng pamahalaan sa business sector upang maiangkop ang curriculum ng SHS para mapuno ng mga kakulangan at pangangailangan ng bawat kumpanya. Dagdag ni Attorney Javier, dapat ding tignan at aralin ng datos kung kinakailangang rebisahin ng budget ng mga state university upang ang lahat ay may oportunidad na makapag-aral sa kolehiyo. Batay sa datos ng Philippine Institute for Development Studies, sa 34% na hindi tumutuloy sa college, 20.1% nito ang nagtatrabaho na, samantalang higit 14% naman ang walang trabaho. Ito si Edniel Parosa, nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Edniel. Samantala, mamalengke muna tayo. Lokal na bigas, mas mura pa rin kumpara sa imported ng mahigit 1 buwan matapos ipatupad ang 15% na bagsak taripa. Yan po ang report sa atin ni Giselle Ricaport, RH15. Giselle, good morning. Angel, good morning. Kung ikukumpara doon sa imported ay mas mura pa rin yung mabibiling lokal na bigas sa mga pamilyahan. Kasi kahit umiiral na nga yung 15% tapias taripa sa imported na bigas sa ilalim ng Executive Order 62 ni Pangulong Bongbong Marcos. Dito sa Kabiyasan Public Market sa Parañaque City, nagmurahan na yung ilang klase ng bigas. Yung regular milled rice sa lokal, yung pinakamura, sa 45 pesos kada kilo, samantalang 48 pesos yung imported. Pero broken rice o durog yung mga yan. Ang well-milled rice sa lokal, 50 pesos ang kada kilo, habang 54 pesos hanggang 56 pesos naman yung mga imported. Ayon sa ilang vendor na ating natapanayam, ikinatira ng mga supplier na marami pa silang stock ng bigas na binili sa mataas sa 35% taripa noong Enero hanggang buwan ng Hunyo. Isang beses lang din daw bahagyang nakamura yung mga vendor dito sa mga importer at nakakuha ng 1,210 pesos na kada kilong sako ng bigas o kada sakong bigas, pero muling tumaas sa 1,240 pesos ang kada sako. Ito si Giselle Ricaport para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat na Giselle Ricaport. Ay, magandang umaga ho doon sa ating suki dito sa Quezon City. Kasi di ba tinatanong ko kaninong project yung ipinatayo dyan po dito po sa Metro Manila, pinaproyekto po ng isang congressman. Aba, sinuplayan tayo ng impormasyon. Yan daw pala project ni Franz Pumarin.
Ito ho yung isang proyekto na covered court ba ito? 50 million pesos ho daw ang inilaang pondo rito. Pero tingnan ho ninyo, naibid noon pang 2022, nasimula noon pang 2022. Ano ngayon? 2024 na, malapit na matapos ang 2024. Mga poste pa lang ang nakatayo. Poste pa lang ang nakatayo. 50 million yan? My gosh, Abel, gosh! 50 million, yan pa lang ho na, proyekto pa na yan ni Congressman Franz Pumare ng Quezon City. Speaker, paki naman bulungan naman ho ninyo itong bata nyo. Ano, ha? Sip-sip daw ho ito sa inyo. Pakisilip naman ho, ano ho nangyari doon sa kanyang project? 2022 pa pala ito, nakakaya ho sa mga constituents niya, ha? 50 million, ipatayo ng 2022, sinimulang ipatayo ng 2022. Hanggang ngayon, poste pa lang ang nakatayo. Magandang umaga, Pilipinas! 7 minuto na lamang bago mag-ises ng umaga. 4 minuto bago mag-alas 6 ng umaga, si Senator Amy Marcos Palay humarap sa mga miyembro ng League of Municipalities, Luzon Island Cluster. Detalye na balita mula kay Grace Ansano, RH25. Grace, good morning. Good morning, Angel. Nagbigay ng mensahe si Senator Amy Marcos sa Luzon Island Cluster Conference ng League of Municipalities of the Philippines o LMP kahapon ng umaga. Pinangunahan ni LMP National President Mayor J.D. Bernos ng Lapas Abra ang pagpupulong na may temang Sustainable Development Creating Smart Communities through localization of the United Nations Sustainable Development Goals by municipal governments. Dinaluhan ito ng halos lahat ng mga mayor dito sa Luzon Cluster. Sa mensahe ng ni Senator Amy Marcos, na naniniwala ito na mahalaga ang ganitong pagpupulong upang sa ganon ay kung ano ang mga kahilingan at karaingan ng mga mayor sa ating bansa ay kanya ring ipaparating ito kung kinakailangan magkaroon ng mga amendments sa mga batas na mga pinapatupad na. Isa sa mga nakikita nito ay ang patuloy din na pagsuporta lalo na sa pondo na inilalaan sa mga local government units. Para sa DZRH, ito si RH25, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Grace. Uy, si Chavit Singson, ha? Nag-anunsyo din ang kanyang pagtakbo bilang senador sa 2025 midterm elections. Dami na nila, ha? Dami po sa Facebook post ni Governor Chavit. Isang karangalan na ma-endorso siya ng dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pinasasalamatan din ng dating gobernador si Mayor Digong dahil sa manoy hindi ito nakakalimot. Aba! Magandang umaga, Pilipinas! Teka muna, talagang naging kontrobersyal na yung libro ni Mayor Inday, ni Vice President Inday. Kasi sabi, na-plagiarize daw po ito. Sa pinost na social media ng isang kilalang author, si Ninochka Rosca. Ang cover ng libro daw ni Ronton, yung American author, yung may pamagat na Auli, Just a Little Blue. Author daw nito ay si Andy Ronton. Parang na-plagiarize daw po yung libro. Pero sabi ho naman ng Office of the Vice President, hindi ho kinopya yung libro. Ayon po sa spokesperson ng OBP na si Michael Poa, may copyright registration ng libro ni BP Sara noon pang December 2023. Ang 16 na pahinang libro ni BP Sara ay tungkol sa isang kwago na tumulong sa isang loro na itayo ang kanyang pugad matapos itong masira ng bagyo. At sabi po ni BP Inday, para daw ho doon sa mga nagtatanong, meron pa siyang isang librong susunod. Tungkol naman daw po ito sa kwento ng isang taksil na kaibigan. Magandang umaga, Pilipinas! Paano po? Paalam na tayo. Magdanim na kawayan para sa kalikasan at kabuhayan. Kuya Angel po, si Angelo Palmones, nag-iwan sa inyo isang magandang umaga. Ang ating quote of the day ngayong araw nito ay mula po kay Democritus. Ang sabi po niya, "The man enslaved to wealth can never be honest." Magandang umaga, Pilipinas! ACS Balita, susunod na.